Maganda at mapagpalang hapon po sa mga ka-inklinasyon. Isa na namang hitik at makabuluhang hapon ang ibabahagi namin sa inyo. Ang ating pong paksa ngayon ay kasaysayan at kalayaan tungo sa kinabukasan. Medyo malalim po, no? Ito po si Dr. Gina Laksamana Manalaysay, kasama po si DJ Ron bilang host at ang ating mga core members of course, sina Miss Mitzi, Miss Celia, Cara Neil, Miss Jen, Ka-Art at si Miss Janine. Of course, ang ating mga tech support na si JM at si Franz bilang ating captioner. At si Teacher Aisel po na ating sign language interpreter na walang kapaguran. So, ang isa po pong masipag ay ang ating program director, si Miss Ina. At sa ngayon po ay 5 taon ng paninindigan para sa karapatan ng mga taong may kapansanan. So, happy anniversary, inklinasyon! At para tayo ay magkaroon ng isang inklusibong nasyon. Yan, the Philippine Independence Day is a national day, holiday. So sa mga government offices po, sa mga school, kaya bukas, nako, marami na ng mga estudyante ang natutuwa. Sa bagay, hindi pa naman po nag-start ang classes. There are many business establishments are closed except po the shopping centers. So public transport din po such as buses, passenger jeeps, and tricycles still operate but their routes may be limited due to the closure of streets used for parades. So ito pong ginagawa natin ay isang annual observance kada June 12. So bukas po yan. Philippine Independence Day came into effect after past President Diosdado Macapagal signed the Republic Act number 4166. Ayan. So ngayon po, mapalad tayo na napagbigyan tayo ng ating dalawang guest na puro mga awardee. So simulan po natin kay Professor Michael Charlton Xiao Bichua. Isa po siyang PhD and a public historian. Magandang hapon po, Professor Xiao. Kasaysayan aga po sa inyo, Mama Ina, at sa lahat ng ating mga nakikinig. Mabuhay po tayong lahat. Yan, thank you. Si Prof. Michael Charlton Xiao po, ang pinaka-aktibong public historian sa telebisyon sa bansa. Nakikita ko po, ina-expect ko kanina yung mga gray hair na siya. Mga kasing idaran ko, yung pala, batang-bata pa. So I'm parang honored. Associate Professor ng Kasaysayan sa De La Salle University. Nakapaglathala na rin ng iba't ibang artikulo sa mga journal na akademiko. Lumikha ng Showtime television segment. Ayan, i-explain po natin ito, Prof, mamaya, na pinapanood ngayon ng mga estudyante at guro sa buong Pilipinas at isa na ring 2 volume na aklat ng mga bayaning Pilipino. Hindi ko pa ito nababasa. Nagsusulat din ng column sa Manila Times tuwing Martes. At noong 2022 po ay pinangalanan ng Esquire bilang isa sa mga 100 most powerful Filipinos. Wow, big time po pala talaga ang ating ating mga guests. Pinarangalan ng UP College of Social Sciences and Philosophy bilang isa sa kanilang outstanding alumni. Pinarangalan bilang isa sa 10 outstanding young Filipino influencers ng 2024. Pinarangalan din ng prestiyosong Louis Tabing Memorial Achievement Award para sa Community Broadcasting sa 19th Gandingan Awards 2025. Ladies and gentlemen, it is our honor and privilege to welcome Professor Xiao Chua at mapagpalang hapon po ulit sa inyo. Yes. Salamat po. Yay! And then, ang ating pong pangalawang guest ay isa din pong awardee. Siya po ay isang may kapansanan. Nagkaroon po siya ng, mamaya ko na siya itutuloy, yung kanya munang tala bilang isang teacher.
Siya po ay si Miss Catherine O. Talana, LPT, MAED. Paano po ito? Pa-explain later. Isa po siyang social science teacher. Mga recognition niya po ay nagawaran din po siya ng second Husay Award for Extraordinary Filipino with Disability sa private sector po as an employee. Nito lang pong December 2023, so fresh na fresh professor. So siya din po ay isang outstanding teacher Burgos sa Burgos District DepEd Division ng Isabela nito pong October 23. So most outstanding teacher din po siya. Siyempre naman bilang siya ay isang licensed professional teacher at nagawaran po nitong December 2022. So ano pa, mainit-init pa po. Okay, nawawala ang ating net connection ni Teacher Catherine O. Talana. Hi, teacher. Idagdag ko lang na siya po ay ayan na si teacher o 'di ba ang gagwapo at ang gaganda ng ating mga guests. So currently is an advocate of inclusive education for persons with or student learners with disability to be included in the regular classroom setup. Yan, mamaya po teacher, paliwanag nyo kung nasa ang stage nito. So mga ka-inklinasyon, maraming pong salamat muli sa pagtutok. Sana po ay samahan nyo kami hanggang matapos ang ating programa. Teacher, mag-say hi ka sa ating mga viewers for now. Hello po, good afternoon po sa lahat. Yan, ang ganda ng kanyang ngiti. Maski rin yung aking mga ngiti. Kasi talaga excited ako sa topic ngayon. Umpisahan po natin kay Prof. Chow. Prof, pakikwentuhan mo kami kung paano kayo nagka-interest sa pag-aaral ng kasaysayan or history. Kasi po, with due respect at sa ating mga manonood, ang inyo pong lingkod, ay nako, pag history na, natatamad na. Parang gano'n. Sorry naman. O sige po, Professor. Well, naswertehan ko lang, school teacher yung grandmother ko na mother ng tatay ko, si Lola Ching. At siya yung nagturo sa akin ng kasaysayan. Kinuwento niya sa akin yung panahon ng diktadura, yung panahon nila. Kaya nagkaroon ako ng awareness. And also, of course, yung mga, di ba yung mga postcard ni Apolinario Mabini, Yes. Tal, Pasio, binibili ko yun, tapos dinodrawing ko. Yan ay because of that, no? Tapos, naging lagi akong sumasali sa mga competition sa, dati Civic at Kultura pa yung tawag. Tapos, eventually, ako ay nakapagbasa ng isang libro ng isang historian, si Ambet Ocampo. At So mga ilang taon po kayo, sorry po, ilang taon po kayo nung nagsimula kayo nagkaroon ng interest? Parang, grade 1 siguro. Grade 1, preparatory, ganyan, nagbabasa-basa ako. May mga encyclopedia noon na luma, yan, kasi pinapadala yun ng grandmother ko noon. Mga ganyan, and of course yun nga, grade 5 ako when I read Ambet Ocampo's Rizal Without the Overcoat. So kasi iba yung approach niya pakwento. So sabi ko, ito si historian pa siya. So sabi ko, pwede palang gawin karerang history. So aside from being a broadcaster, which eventually I became, I really wanted to become a historian. So nagkahalo yun. Nung eventually, naging broadcaster, historian ako. Because I do public history. Hindi ako yung, yung sa archives lang. Kasi, mahirap na gawain din yun. Pero mahirap din na kailangan yung ilapit natin sa bayan ang ating mga sinusulat na maintindihan ito ng mas maraming tao. Lalo po mga kabataan ngayon, ano po? Tama po. No? Iba ang kanilang attention span. So kailangan gumagawa kami ng mga videos halimbawa para makuha yung atensyon sa The Filipino Story halimbawa. At mga aklat na tulad ng Showtime na tungkol sa mga Pilipino. Very, very colorful to, maraming mga larawan para sa mga kabataan lalo na. No? Mabibili yan sa Shopee, so hanapin lang natin. Pero yun, pagawa tayo kaya public historian yung pakilala ko sa sarili ko.
Kasi yun ang aking advocacy sa television, magpa-interview, magkaroon ng mga documentaries, tumulong sa mga films para hindi nasasalaula din yung kasaysayan Yung natin. ating kasaysayan. Opo. Para po sa mga taga-subaybay, bakit kailangan pong aralin at alamin natin ang kasaysayan ng ating bansa? Ay, maganda pong katanungan yan, ano? Mhm. Sapagkat una sa lahat, tayo po ay bilang isang tao, no? Tayo ay kabilang sa isang bansa. No? At yung bansa na yon may identity yon. So kailangan kilala mo rin yung sarili mo bilang Pilipino at kabilang ka doon. Kasaysayan, pwede mong gawing aral sa mga pagkakamali nila. Pwede mong gawing aral sa mga tamang ginawa nila at gayahin din. Tulad halimbawa ng kwento ni Apolinario Mabini, 'di ba? Ako natutuwa Oo, ako doon right. kasi sa Dubai nung pumunta ako doon. Ang ganda nung term nila sa PWD eh. Person Mhm. determination. Okay. So, ganda nun. Parang makikita mo rin yan sa buhay ni Mabini. So, pag nakita mo yung buhay ni Mabini, mabasa mo yon, ma-inspire ka na, oy, pwede pala na ako ay maging madakilang tao sa kabila ng lahat. So, yun ang magandang makita natin sa kasaysayan natin. Inspirasyon siya, aral siya. At syempre, aside from that, masaya siya kasi nakakabalik ka sa panahon na Sa walang panahon. di ba? Pag may Yeah. imagine yung kanilang mga kasuotan, di po ba? Oo. Magandang hapon, magandang hapon Professor Chua, magandang hapon po sa Ayun. inyong lahat. Oo. Ay, Professor, kumusta po? pasensya na late po at medyo tumugon lang po sa tawag ng bayan. Anyway, Wala akong problema. nagpapasalamat po ako kay Doc Gina sa lahat ng sumalo sa aking pagkakalate ngayong hapon. Isang malayang hapon sa inyo, Professor, at sa atin pong isang panauhin, si Ma'am. Alam nyo ka po, Professor, at saka anong name nga ng ating guro na taga Isabela, if I'm not Ate. mistaken? Ha? Ang cut, Sir DJ. Sorry, Ma'am Kat, Ma'am, oo. Alam nyo ka po na yan si Dr. Gina Manalaysay sa kasaysayan ng Pilipinong may kapansanan ng isa sa pinakamahusay na dentista sa Pilipinas. Kaya natutuwa po ako dahil sinamahan niya ako uli ngayong hapon. Wow. Okay, sir, pakituloy po yung kay Apolinario Mabini na sinasabi, persons with determination. Ano, tama naman po yun. Pero yung po dapat ay hindi tutungkol lamang sa Filipinos with disabilities. Dapat lahat ng Pilipino is Filipinos with determination. Ngayon, Tama. sir, sa pag-aaral po ninyo, kung maituloy ko lang po, ano ho ang tingin ninyong ginawa ni Mabini kaya siya iginalang ng kanyang kapwa revolusyonaryo nung kanyang panahon na pwede pong magaya ng mga Pilipinong may kapansanan sa ngayon, sir? Ganda po, no? Una sa lahat, hindi naman talaga siya naging may kapansanan, no, na isinila. Siya ay nagka-polio noong 1896. Opo. O bago ho yun, nangongolekta kasi siya ng pera para sa mga propagandista sa Europe. So siya Opo. yung tagakuha ng pera para mayroong ipag-publish sa Europe na La Solidaridad. Opo, Kaya opo. nung hindi na siya binibigyan ng pera ng mga mayayaman dito, natigil din yung La Solidaridad. Pero noong 1896, bigla po siyang nagkaroon ng kapansanan. Ito nga yung polio. And in fact, ito rin ang magandang makita natin. Minsan yung Diyos nagbibigay sa atin ng pagsubok. Akala natin mapapasama tayo, pero napabuti po. Mhm. Kasi yung pagkakaroon ng polio ni Mabini at kapansanan, yun po yung naging dahilan kung bakit hindi siya binitay ng mga Spanish. No? Kasi lahat po ng contemporary niya, lahat sina Domingo Franco, lahat po yun, doon sa organisasyon nila, pinatay po ng mga Espanyol yun. Mhm. Pero kumbaga, yung pagkakaroon ng kapansanan ni Mabini, yun ang naging dahilan kung bakit humaba pa yung buhay niya. No? Opo. At dahil Opo. doon, naisulat niya yung moral code para sa revolusyon, para magabayan na dapat mabuti ang loob ng mga revolusyonaryo. Ito yung tunay na 10 utos. At eventually, siya po ay naging tagapayo ni General Emilio Aguinaldo sa pagtatatag ng unang republika ng Pilipinas. So, Okay, mamaya po, talino. mamaya po Professor, yung 10 utos, maganda ho yun eh. Napakaganda. Ay, sige po. Isa sa, alin po doon, pumili po kayo ng dalawa doon sa 10 utos na pwede nating maiangkop ngayon sa kalagayan ng Pilipino may kapansanan. Alam naman po ninyo sa ating bansa,
ay mamaya po si Ma'am Guro ay ipapaliwanag po niya sa atin. Ang statistika po ay nagsasabi wala pang 2% ng Pilipinong may kapansanan ang binigyan ng pagkakataong makapag-aral. Taliwas, ganon din po sa kapanahunan ni Mabini. Ngayon, para maangkop natin yung kalagayan ni Mabini, alin po doon sa dalawa, alin po doon sa pahingi po ng dalawang doon sa 10 utos na dapat sundin ng mga may kapansanan ngayong makabagong panahon. In the meantime, Prof, pwede ho bang kay Ma'am po tayo muna? With your indulgence, Professor. Of course, yes. Sige po, Ma'am, magandang hapon. Magandang hapon po. Ano nga pong name niyo? Pasensya na po, late ho ako. Ha. Ma'am Kat na lang po, Sir DJ. Ma'am Kat, isang karangalan po. Teacher Kat, Yes po. ang sabi ho sa inyong bio notes, kayo daw po ay may bone cancer. Tama po ba? Yes po. Stage 2 bone cancer, sir. Stage 2 bone. Ano pong ibig sabihin nun? Yung po ba ay malala, gagaling pa? Paano po yung pasensya na ha? Hindi po I ako, am now ignorante 80. po ako sa bone cancer. Opo. So, I was diagnosed bone cancer po when I was 9 years old po ako noon, nung Yes, na-diagnose ako. Opo. And Opo. now po, ilang years na rin po akong cancer-free. Mhm. Nasa 20 years mahigit na po akong cancer-free. Yun po, na-amputate po yung left foot ko, hip articulation due to bone cancer. Kasi kung hindi po nila i-amputate yun, hindi po ako Kakalat sa buong makakasurvive. katawan mo. Yes po. Kaya yun po yung isa sa pinaka maganda pong solusyon nila noon to amputate my left foot. And nag-undergo po ako ng chemotherapy and continuous po noon yung check-ups, follow-up check-ups ko po para masiguro na safe and magiging cancer-free po ako. So, kita mo naman, Doc Gina, Yeah. napagtagumpayan niya yon, cancer-free siya ngayon. At yun ba, Teacher Kat, ang naging motivation mo para ituloy-tuloy mo yung pag-aaral mo? At bakit from business theories, bigla kang nagdeside na magturo, maging guro? Yes po. Yung pagkakaroon ko po ng kapansanan that time, it's very hard to accept kasi bata pa po talaga ako noon. And unti-unti ko siyang natanggap at naging inspirasyon ko na makamit lahat ng mga pangarap ko sa buhay po ngayon. And that time hindi po siya madali kasi alam naman po natin na kapag may kapansanan ka, yung pambubuli po lagi pong nandyan. And Yeah. even na bata pa po ako, sobrang hirap din po mentally, emotionally. Andun na po lahat na I will fight cancer physically, tapos andun po yung emotional struggle rin po. And hindi ko po in-stop yung pag-aaral kasi during that time nung mag-grade 4 na po ako noon, 21 days po yung rest ko. Yung 21 days po na yun, pumupunta pa ako ng school. After the 1 week po noon is undergo po ako ng chemotherapy. After ng chemotherapy ko, papasok po ako ng school until na-overcome ko po siya lahat. Until I graduated po ng college. Business po yung naging course ko ng college ako. And nagka-work rin po ako, and after po nung pandemic po kasi talaga pandemic hit hard, nag-resign po ako sa work dahil po sa health issues ko din. Mas binigyan ko po ng importansya yung health issues ko po kasi mahirap pong matamaan ng COVID that time kasi may history po ako ng cancer. So I decided to took up units in education kasi wala rin naman po akong ginagawa sa bahay. Pero my father was a teacher and yung mga pinsan ko rin po was a teacher. So, nasa dugo yung pagiging guro, and I am also a teacher po, Sunday school, sa church. Kaya I pursue education na din po. And after I graduated sa units of education, I do a self-review and took up my board exam. And thank God, nakapasa din naman po ako. And after Okay, po yan. Merong teacher, may sinishare si JM. yes po. Paki-describe After po mo nga. nun, Go ahead. Oo. After po nun, nagturo po ako sa isang maliit na private school, junior high school, as a social science teacher. That was my major po kasi during the board exam. Teka muna, So, pag sinabing yun po. social teacher, pag sinabing social science, ano yung mga subject na yan?
Sa social science po include po yung history, economics, and then yung contemporary issues po ngayon, yung mga updated issues dito sa bansang Pilipinas, yung mga nangyayari po. Tapos And, teacher, ang yes po. tinuturuan mo teacher, ano, mga learners with disabilities o yung without No sir, disabilities na I mga am bata? in a normal classroom setup po. Hindi po ako nagtuturo sa SPED. So, yung naka-flash po dyan na picture ko, I conducted my studies po para sa mga learners with special needs po natin. O, teka Kasi muna yun po ha. talaga yung advocacy ko po. Yes po. Teacher, and professor, no? Ang natutunan ko sa Australia at natutunan ko din sa aking pagiging advocate, discourse is a very, very powerful tool, no? Yung salita, yung pananalita, isang napakamakapangyarihang sandata yan para maturuan natin ang ating sarili at ang ating lipunan. Ang sabi ng batas, ang tawag daw ngayon sa mga nag-aaral na may kapansanan ay hindi na learners with special needs, kundi learners with disabilities. Huwag na huwag kang papayag, teacher, dahil ikaw ay person with disability. Sana huwag kang papayag na yung pangangailangan ng bulag, halimbawa sa braille, yung pangangailangan ng deaf sa sign language, yung pangangailangan ng pilay sa mga ramps at mga assistive facilities, huwag kayong papayag na mga guro na may kapansanan na yan ay special needs. Hindi yan special needs. Yan ay natural need ng isang taong may kapansanan. Kaya huwag kayong papayag na duduruin tayo ng gobyerno at ng lipunan na sasabihin, special need, special need. Sabi ko nga, ang yayabang naman ninyo pag ganyan ang inyong trato. No? Talagang ganun, huwag yung sasabihin yung braille is a special need of the blind. No. That is the need of a learner with visual impairment because he is blind. But it's not a special need. It's the need of learners with disabilities. And do not call please normal classrooms. Ano yung atin, abnormal classrooms? Huwag kang papayag, teacher. Maging tulay ka ng tamang pagtingin ng lipunan sa mga may kapansanan. With all due respect, teacher. So I hope sana you invite that advocacy because ikaw ang aming representante sa mga kabataan na gusto nating matuto sa tamang pagtrato sa kapwa natin may kapansanang kabataan. Okay po ba yan, ma'am teacher? Yes, Hello, DJ. Yes po. Yes, sir. DJ. Yes, Doc Gina, go Yeah, ahead, no ma'am. worries. Oo. We're going to send them the disability inclusive language guidelines. Hindi, okay lang yun. Mr. Okay Yeah. lang yun. Kaya po, Professor, yung pong kumaibalik ko lang po sa inyo yung question, ano po dun sa 10 utos ang nais po ninyong ibahagi sa amin na dapat tuntunin ng ating mga Pilipinong may kapansanan doon po sa 10 utos na inakda ni Apolinario Mabini, sir? Ay, maganda po itong nakalagay dito, no? Yung ikatlo, sabi niya. Dagdagan mong pilit ang talos ng isip at katutubong alam na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng pag-aaral at magsumakit ka ng ubos lakas sa gawang kinahihiligan ng iyong loob Wow. upang matipon sa iyo ang lalong maraming kagalingan at sa ganitong paraay makatulong ka sa ikasusulong ng lahat. Opo. Number 3 yan. Napakaganda, sir. So ibig sabihin, Professor, kami po mga may kapansanan, gaano man kahirap ang mga sinasalunga namin sa Opo. pag-aaral, hindi dapat tumigil tulad ng example ni Teacher Kat. Ano po, Yes. Professor? Tama po. Napakaganda. Tsaka, yun na nga bigay ng Diyos sa atin ang ating mga kakayahan. Napakaganda nun. Di ho ba? Tapos Yes po. ito naman, ika-10. Sabi niya, palalaluin ng kaunti sa loob mo ang iyong kababayan sa iyong kapwa-tao. Mhm. Aariin mong palagi siya na parang isang katoto. Kapatid kaya o kasama man lamang. Palibhasa, iisa ang inyong kapalaran. Iisa din ang inyong tuwa at kapighatian. So yan, tinuturo na ni Mabini inclusion. Kahit sino pa Correct. tayo, kahit ano pa tayo, 'di ba? Kapwa na kahit na iba pa yung politika natin, kapwa natin, kailangang mahalin natin ito. Iisa ang ating tuwa at kapighatian. Yun yung kapwa, di ba? Ubuntu sa Africa naman. Kung ano yung Correct. saya mo, yun din ang saya ko. Kung malungkot ka, malungkot din ako. Di ba? Ang ganda-ganda nun. So, Tama po. napaka-inclusive nun.
Yeah, that is why, Professor, ang sinasabi ho namin ni Doc Gina ay wag naman kaming uuriin ng lipunan na kami abnormal at kayo'y normal. Kami ho'y tao din, nagkataon lang na may kapansanan. Yan po yung sinasabi. Yan yung po yung sinasabi doon sa 10 utos na binasa po ninyo, Tama po. Professor. Alam niyo po, gusto ko hong mag-comment lang din dito sa mga bagong wika na ako ngayon ko lang natutuhan yung iba. Na dati kasi, pinipilit naman ng sektor ninyo na ito yung itawa. Tama po kayo. Tama po may kayo, Doc. pagbabago, no? Kasi Tama po kayo, Professor. siguro Tama noon, kayo. siguro noon ang sinasabi may special needs kami kaya kailangan bigyan nyo kami ng mas leeway. Pero ngayon, parang ang sinasabi natin, hindi ito kasi noon siguro dahil kailangan ng pagkakataon noon, ito yung tuon. Pero ngayon, dahil meron na ring pagbabago sa mga pananaw natin, maganda na may nai-introduce ito. Kaya ako, masaya ako na nakasama ako dito. Na-introduce ako na hindi na pala special needs, hindi na pala yung normal. Maganda hong makita natin yan. Kasi dati parang kailangan special kayo. Dahil kailangan bigyan kayo ng pansin. Ganun lang isip dati eh. Pero ngayon, ang sinasabi nyo, bahagi kami ng lipunan, ginagawa natin pare-parehong lahat. Normal ang mga bagay na hinihingi namin. Napakaganda hong perspective. At ako ay natututo sa pag-uusap natin na ito. Kami rin po, Professor, marami po kami natututunan sa inyo. At siyempre si Dr. Gina, may dagdag pong katanungan. Doc, please go ahead. Yes po. Dagdagan ko lang po yun. Napunta na tayo sa disability inclusive language. Ano? Kalayaan din yan, kalayaan. Oo nga naman. Para kalayaan natin, ipahayag ang ating nasa saloobin. So, Professor, yung pong sinasabi nyo kasi we started sa sa charity at saka medical model. So parang pansinin nyo kami. Ganun po siya noon. Ngayon po, nasa karapatan na po ang ating pinatutunguhan. Tama. Ayun. So hayaan nyo po, ibibigay natin sa inyo yung complete literature for that. At saka Professor, Prof, kayo po every now, pwede ho bang i-declare ko ngayon, Prof, with your permission, na si Professor ay isa na sa consultant ng inklinasyon. Okay po ba yung Prof? Yes! Baka ho ako ang kumonsulta sa inyo para maibahagi ko ng maayos ang mga terminong ito at ang mga pananaw na ito sa ating mga kababayan. Dahil lagi naman talaga tayong nai-interview, meron din tayong counting impluensya. Gagamitin ko ho ito ng maayos, humbly, learning from all of you. So sige po, let's continue the conversation in the future. Hindi po. Meron pa kami mga tanong sa inyo. Kayo po ni Teacher Kat ang aming ipinagmamalaki ngayong hapon na simbolo ng makabagong bayani ng kalayaan sa ating bansa ngayon. So, Teacher Kat, Prof, with all due respect, Teacher Kat, papaano mo iminumulat sa mga kabataan ngayon? Kasi sabihin, mga libro lang naman yung kwento ninyo eh. Nung araw yun, ngayon hindi na uso bayani. Papaano mo binubuhay sa dugo ng mga kabataan na maging bayani sa kanilang sariling paraan, Teacher Kat? Yes po. Sa mga estudyante ko po, sir, sinasabi ko sa kanila yung lalo yung pagmamahal talaga nila sa bansang Pilipinas na dapat alam nila yung kasaysayan, kung saan tayo nagmula, kung ano talaga yung pinagmulahan ng ating kalayaan sa ngayon. Sabi nga po kanina ni Doc Dean na yung history talaga sobrang hindi po talaga masaya para sa mga bata, lalo na po kapag afternoon class. So sobrang boring po yung mga estudyante natin. Kaya ako po ginagawan ko po siya talaga ng kapamaraanan sa bagong kapamaraanan ngayon ng mga kabataan. Dahil ang mga kabataan po natin ngayon may mga ibang lengguwahe, mahilig na po sila sa social media. May be specific, teacher, papaano mo binubuhay sa kabataan yung no limitangere at el filibusterismo? Yun po, ipinapa-apply ko po sa kanilang buhay na kailangan makapulot sila ng aral doon at
idinadala nila kung saan man sila mapunta, lalo na sa kanilang sarili. Kasi yung kwento ng No Limit ang Hirat El Filibusterismo, ayaw ko lang naman na manatiling kwento sa Opo. kanila, kundi i-apply nila sa kanilang buhay na maging sila yung salamin noong kasaysayan na yun, na makita sa kanila, gaya nga ng sabi ng ating pambansang bayani, ng mga kabataan ang pag-asa ng bayan. So gusto kong andun pa rin yung essence noong sinasabi ng ating pambansang bayani, kasi mahalaga talaga ang kasaysayan sa pag-aaral po ng mga kabataan po natin ngayon. Okay. So in other words po, ikaw sa sarili mo, kanino mo maiaangkop yung karakter ni Ibarra? Sino sa makabagong panahon ang pwedeng maituring mong Ibarra na pwede mong maisalin sa mga kabataan? Sa mga magulang ko po. Okay. Wow. Wow, very good. Yes. Bakit po? Bakit Ah. ma'am? Bakit po ma'am? Kasi alam niyo naman po na they are always been there. Hindi naman po nila ako pinabayaan. My father was passed away, pero andun yung iniwan niya sa akin ng mga salita na hanggang ngayon na panghahawakan ko at nagiging inspirasyon ko sa pagkamit ng aking mga pangarap sa buhay. Professor, kayo po, sa pagtuturo po ninyo, parehong tanong po, sir. Kasi Opo. ang mga kabataan po ngayon, bakit bore na bore sila? Inip na inip sila sa kasaysayan. Ang hirap-hirap ipaintindi sa maraming kabataan ang kasaysayan natin. So, bilang kayo po ay nasa mataas na antas ng pagtuturo sa kolehiyo, paano nyo naman po hinihikayat, iniinganyo ang inyong mga mag-aaral para i-appreciate yung sakrifisyong ginawa ng mga bayani natin at sa kanilang maliit na pamamaraan ay isali nila sa buhay nila yung pagiging yung sakripisyo ng ating mga bayani para may kalayaan tayo ngayon. Kailangan maintindihan natin yung sinasabi ni Dr. Zeus Salazar, isang paham ng kasaysayan na mentor ko. Nang sabi niya, ang kasaysayan, huwag natin kakalimutan, nagsimula siya nagmula yan sa salitang saysay. Yes. O pag sinabi mo saysay, kwento ito. Ang problema kasi, ganito sabihin ko sa inyo, anong kwento, ang problema dito, na kapag ka ang mga minsan ng teacher na pinapaturo ng AP, hindi talaga sila major ng AP o ng history. Kaya ang nangyayari po, umaasa sila sa mga aklat, minsan luma na una, ang tuon ay sa facts. So, nagme-memorize, memorize. Very objective. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang facts. Pero ang tuon, hindi sa pagkukwento, kundi sa pag-memorize. Number one. Number two, sa matagal na panahon ng ating kasaysayan ay sinulat sa lente ng mga colonizer natin. So, ibig sabihin, ang perspektibo po ay kolonyal, no? Na minamaliit ang Pilipino. Kaya ang sinasabi natin dito, ang nangyayari, nagiging tungkol lamang siya sa mga mayayaman. Kasi dati ang history sinusulat ng true records. At yung records ay nagawa lamang ng mga edukado, educated. Opo. And so nagiging parang boring. Hindi makarelate ang tao kasi puro mga ginawa ng presidente, mga general. Paano naman yung mga ordinaryong sundalo? Paano yung kwento ng mga kabataan? Paano yung kwento ng mga kababaihan? Paano yung kwento ng mga may kapansanan? Wala sila sa history. Kaya ngayon, gumagawa tayo ng paraan na ang kasaysayan ay mas inklusibo, no? May maganda akong gumawa ako ng isang review sa isang aklat, no? Ni P. Sibilia. Gumawa siya ng history ng deaf community sa pamamagitan ng 10 buhay ng mga deaf na exemplar. So, sabihin, ito, hindi nababasa to sa mga ordinaryong textbook natin, pero napakagandang kwento na matututo ang mga Pilipino at mas inklusibo. So, kaya nga dati yung kasaysayan, wala yung mga magsasaka, wala yung mga mangingisda, wala yung kabataan, wala yung babae. Pero ngayon, gusto natin, salaysay ito na may saysay para sa lahat ng sinasalaysay ang grupo natin. So, ito yung kasaysayan. So, yun po, we try our best na hindi lang dun sa perspective, siyempre yung pamamaraan. Si Teacher Catherine, I'm sure may mga ginagawa na siyang mga
nagpapalabas siya ng mga pelikula, video. Ako, gumagawa ako ng material. Kanina, nabanggit niyo yung Showtime. Yung Showtime po ay isang 3 minutes lang na lahat po ng impormasyon na inaroon tungkol sa lahat ng importante na pwedeng i-discuss, halimbawa sa isang bayaning katulad ni Apolinario Mabini. 461 641 episodes po lahat yung nagawa ko sa Channel 4. Naka-upload po lahat yan sa YouTube at nagagamit po ngayon sa mga paaralan, lalo na ho sa malalayong lugar. Kasi ang problema rin ho sa textbooks natin, marami sa mga ginagamit sa mga probinsya hindi updated. Kaya ako po, updated kami kasi buhay kami ngayon na nag-uusap-usap eh. So natin, na ilalabas natin yung mga material na yan. And then, we also have another video series, yung The Filipino Story na nasa YouTube, animated naman para sa mga kabataan. So, Doc, Prof. Gusto kong gusto kong dagdagan niya na kung pwede, Sige po. lagyan natin ng audio description. Para sa mga, kasi nag-animation kayo, di naman kita ng bulag na mag-aaral. Lagyan Tama natin po. ng audio description. At makikipagtulungan kami dyan sa iyo kung okay lang sa iyo yun, Doc, di ba? Sasabihin ko po yan sa bumubuo ng The Filipino Story. And kasi Sige po. total, at least man lang yung 6 na episodes. Tignan 5 minutes lang naman yun. Madali Mag-pilot na tayo, lang. mag-pilot tayo, Prof. Mag-pilot tayo. Salamat Thank you. Thank you, Prof, for being open. At siguro yun ang isang daan sa kalayaan, Teacher Kat, di ba? Na tayong lahat ay huwag maging sarado ang utak. Dapat tayo ay lalawakan natin yung ating pag-iisip para yung kalayaan ng iba, wag nating sasagkaan. Para hindi rin lang Apo. sagkaan yung kanilang kalayaan. Tama ba yung Teacher Kat? Payag ka pa doon? Yes po. Tama po yun, sir. Kasi ang kailangan talaga natin ngayon is malawak yung pag-iisip para magkaroon ng inklusyon. Yun rin po talaga yung kagustuhan ko din. Kasi yes, inclusion, inclusive education, inclusive for all, na hindi nila tayo tinitignan doon sa ating kapansanan, bagkus tinitignan nila tayo bilang tayo. Yun po Gusto ko yung lang ibalita ating sa iyo. kagustuhan din. Gusto ko lang ibalita sa inyong dalawa, Prof, at saka po ito si Teacher. Ang inklusyon po, si Artlet Team ay kasali po sa bumubuo ng Advisory Council ng DepEd. At siya po ngayon ay bumabalangkas nitong IRR, nitong ating Inclusive Education Law. So, Teacher Kat, get in touch with Artlet Team para yung mga concern mo as a teacher ay maipaabot mo sa kanya para direkta ho tayo kay Secretary Angara, no? Sila yung kausap natin para masiguro na ang gagawing implementing rules and regulation ay angkop sa mga mag-aaral pareho sa may kapansanan at walang kapansanan kasi inklusibo nga ang ating edukasyon. Doc Gina, please go ahead. Yes, balik tayo sa kasaysayan. Prof, sa inyo pong pagsusuri, ano ba yung era o panahon nating masasabi na malaya tayo sa impluwensya ng ibang bansa? Malaya na nga po ba tayo? Or at bakit? Well, una sa Nabago lahat. ba ang ating antas ng pagka-Pilipino Oh, sa bago paglipas ng panahon? Bago sumagot si Prof, yung mga taga-Lasal nga, puro imported ang gusto. Ay, hindi naman lahat. Joke lang, Prof. Magre-react si Prof. Joke lang po. Mas may eskwelahan akong alam na mas elitista. Pero joke lang po. Doc, sige po, Doc. Prof, ganito, go ahead, no? Prof. Ano lang to, Prof. asaran lang naman, asaran. Pero, kasi ganito yan. Una sa lahat, sa palagay ko kailangan nating, kasi ito nga sila lagi kong biro sa mga tao, ito yung araw ng kalayaan ay araw na kung saan lagi nating pinapaalala sa sarili natin na hindi tayo malaya. So, medyo nakakasad yun. Malayo po yun hindi tayo malaya. O sige po. Pero, dati ganun din ako. Nung bata pa ako, medyo tumanda na ako so medyo nagkaroon ako ng konting perspective na sa buhay natin, wala talagang totoong kalayaan na buo. Lagi tayong may sinusunod na rules, batas, laging may limitasyon sa kultura, sa ano ang pwedeng gawin. Meron laging realidad ng geopolitics kung saan ikaw ay pinakikialaman talaga ng mga malalakas na bansa. So ang sinasabi ko din kung tayo ay magsasabi na
hindi tayo malaya dahil marami pa rin kahirapan. Hindi na Yes. talaga tayo magiging malaya. Kasi ang Estados Unidos, sa palagay ko, hindi nauubusan pa rin ng problema sa kahirapan, hindi nauubusan ng problema sa... Alam nyo, mas malala pa sila sa atin kasi ang hate crimes sa kanila, ginagawa ng mga ordinaryong tao. No? Dito Yes. sa Pilipinas, ang political killings ginagawa ng mga nasa estado, ng mga makapangyarihan, pero sila Agree, ginagawa ng ordinaryong tao. So dito sa Pilipinas, kunwari, ikaw ay, ako dilaw. Yung iba, kayo kasi iba-iba na grupo, hindi na natin alam. may BTS. Yeah. Pero hindi tayo nagpapatayan. Sa FB lang tayo nagbabardagulan. Pero magalang pa rin naman ng isa't isa sa pag nagkita-kita, nagkakabatian, nagiinuman. So ibig ko sabihin, kahit papaano, dito sa Pilipinas, nandyan pa rin yung pakikipagkapwa-tao. Na pagkaharap mo na yan. Of course, At least pagkaharap, no? Wag lang yung pag nakatalikod. Pag talikod, wala, hindi na natin makontrol yan. Oo, wala namang perfect eh. Pero Correct, kasi ito pa yung correct, isa. Prof. Ito pa yung isa. Lagi ko sinasabi dati, hindi tayo malaya. Pero yun pala sabi ni Professor Vic Torres. Parang Opo. sinasampal natin ng mga bayani natin. Pag sinasabi natin hindi tayo malaya. Hindi tayo malaya. Oo, kasi nung panahon ni Rizal, ibang panahon yun, talagang hindi talaga sila malaya. Hindi nila maitakda yung sarili nilang buhay. Tayo, may gobyerno tayo, kaya nating bumoto ng mga taong gusto natin, may estado tayo, may sarili tayong pwede tayong mag-aral, pwede tayong gumawa ng direksyon natin. So yon, ang kailangan na lang natin gawin, parang ang perspective, malayo na, pero malayo pa. So lalo pa sa mga may kapansanan. Yes. Kasi ito nga, iniisip ko kanina, na nagsasalita kayo. Alam nyo, totoo to eh. Kung hanggang ngayon ay hirap na hirap ang mga hindi makalakad sa mga kalsada natin, sa mga Mount Kamuning natin, na mga iba't ibang struktura, anong kalayaan yon? Di ba? Correct. Sabi, kulang yung kalayaan, yung mobility. Ang kalayaang makagalaw ay mobility. Di ba? So, Yes. pero tandaan din natin, yung problema ng mga may kapansanan, tama kayo, sa totoo lang, pag sinolve natin yung problemang yun, para rin sa lahat yun eh. Correct. Mismo. Halimbawa, yung kapag yung mga rampa, ako kasi medyo hirap nang maglakad dahil mabigat ako. So, kahit medyo bata pa ako, hirap akong maglakad. So, kapag sa pakahaba ng lakarin, dahil sa mga kung ano-anong naiisip natin, hindi maginhawa. Kasi ang kalayaan, para sa mga bayani natin, kaginhawaan. So, kailangan iisipin din natin yun. Yung ganun. So, maginhawa ba ito para sa mga bulag? Kasi Tama pag po. maginawa ito para sa bulag, maginawa ito para sa mga hindi Nakakakita. nakakakita, kung maginawa ito para sa mga deaf, ay maginawa ito para sa lahat. Diba? Yun ang tunay na kalayaan. At saka kung susundan ko yung iyong pananaw na yan, kung nung araw ang kalaban natin ay mga dayuhan, dito naman sa iyong sinasabi, ang kalaban natin, hindi naman kalaban, kundi ang hadlang ay ating mismong pamahalaan at bahagi ng lipunan. Kaya nga, sasabi ho namin, with all due respect sa ating mga nasa pamahalaan, ang pinaka number one violator, pinaka numero unong lumalabag sa kanilang sariling batas ay ang ating mismong gobyerno. Oo. Kaya mahalaga yung engagement. So, Yes. tuloy-tuloy tayong mapayapang makipag-usap sa kanila. Pagka tayo'y kinuha consultant, tanggapin natin, huwag tayong matakot. Kasi sila din pamahalaan pa rin natin yung may pinakamalaking kakayahan at may pondo para gawin tong mga bagay na ito. Kaya huwag tayong magsasawa. Ang sinasabi mo, Professor, kami mga leaders, huwag kaming papayag, huwag kaming magsasawang maging consultant. Consultant. Hindi. Consultant din ako eh. Teacher Kat. Ito lang yung sinasabi ni Prof. Kasi ngayong 17, kinuha tayo para magsalita
Alam mo kung sino ang ating mga participants. Sige Taga nga, El sino? Nido na bumubuo ng Department of Tourism, Wow. ng Department of Public Works and Highways, Wow. yung ating mga building officials. Alam niyo po Very kung good. ano, para saan yon? Para sa barrier-free tourism. Yun. Wow. So hindi naman po tayo nagsasawa makipag-usap. Tama yun. Tama yun. Tsaka, ito hindi lang para sa may kapansanan, para sa lahat talaga yung kaalaman na yan eh. Kaya maganda ho yung programa ninyo na ito ay tinutuloy-tuloy ninyo. Itong programang ito para sa lahat. Okay, Prof, may I turn back to our teacher ka. Yes Teacher, po, of course. oo, kumusta ang engagement mo sa Filipinos with Disabilities? Ano ang mga natututuran mo? At tingin mo, ano ang dahilan? Bakit kakaunti lang yung gaya ni Doc Gina na maingay at nagrereklamo sa gobyerno? Bakit yung mga may kapansanan? Ba't yung mga kapansanan hindi gumaya kay Dr. Manalaysay na maraming sinasabi? Bakit marami pa rin mga may kapansanang tahimik? Ano sa palagay mo, ma'am? Bilang babaeng Pilipinang may kapansanan. Bilang babaeng Pilipinang may kapansanan, sir, talagang marami pa ring takot. Aminin ko ako din, isa din po ako doon. Na, Bakit kayo takot? Sige nga, papaliwanag mo nga. Ngayon po kasi, ngayon lang talaga po ako na-engage sa mga katulad ko rin pong may mga kapansanan. Ngayon lang po ako naka-encounter ng katulad ninyong sumusuporta sa mga may kapansanan. Kasi ako Katulad ni Doc Gina. Oo. Ako po kasi noon, parang yun, tinatanggap kong may kapansanan ako, may limitasyon ako, ganito, ganyan. Kaya parang nalimitahan din yung galaw ko, nalimitahan din yung pagkilala ko sa mga organisasyon, na may mga organisasyon pala na tumutulong din sa mga katulad naming, sa mga katulad ko, may mga kapansanan. Kasi gaya nga po nung sabi ninyo kanina, may mga batas, may mga regulasyon, may mga departamento na humahawak sa mga katulad po na yung may mga kapansanan, pero hindi ramdam. Ako po hindi ko rin po ramdam. Lalo na po yung suporta rin ng ating gobyerno. Kasi kung sa kalayaan lang ako hindi po malaya. Bakit ko po sinabing hindi malaya? Kasi sa paligid po natin ngayon, lalo po ako physically handicapped. Hindi po ako, wala po akong isang paa, ay gumagamit po ako ng saklay. Sa pag-akyat ng hagdan, papunta sa ibang lugar, pag walang mga, yung special, yung sa mga access, sa mga accessibility. So, talaga pong nahihirapan ako. Nalilimitahan ko yung sarili ko sa gusto kong gawin. Okay, pero ma'am, Nalilimitahan ko siya. oo. Yes, po. Naintindihan kita, pero medyo pagaanin natin ng konti dahil kukonti na yung oras natin. Meron ka namang Opo. kalayaang magmahal. Meron naman po. Meron Hindi, naman alam mo po. bakit, Prof? Alam niyo bakit, Prof? Oo, kasi Bakit po? marami pa rin mga kababaihang may kapansanan at kalalakihan ding may kapansanan na ayaw payagan ng kanilang pamilya, ng kanilang paligid na mamuhay ng normal, magkaroon ng tamang buhay, magkaroon ng nobya, magkaroon ng asawa. Sa kanila hindi dapat, baka dumami pa kayo, magpaparami pa kayo, ganyan na nga kayo. Ganyan ang Grabe sinasabi naman yan. Ayan. Di ba? Tama ba yung teacher? Ilabas po nila yung, kumbaga sabi nga po nila, think outside the box. Kasi kung nandun ka lang po sa loob ng box na yan, wala pong mangyayari sa'yo. So you should think outside the box. Mabuhay ka rin ng, ayon po sa iyong kagustuhan, na walang limitasyon, na hindi ka nililimitasyon ng mga taong nasa paligid mo, kundi mabuhay ka nang alam mong kaya mo. Yun nga yung lagi kong sinasabi na unang-una sa lahat, ikaw lang ang magtitiwala sa sarili mo, lagi mong ilagay sa utak mo na kaya mo. Kaya yun po yung lagi kong nilalagay sa akin, no one believe in yourself kundi ikaw. And Ikaw mismo. at this time, gusto ko namang i-acknowledge yung ginagawa ng De La Salle St. Benilde at saka De La Salle Community, Ateneo, di ba? At siyempre ng pamahalaan din. Kahit naman paano, may nagagawa ang ating NCDA, di ba? Pero bagamat sinasabi nila maligalig ka naman sa NCDA hindi ho ibig sabihin maligalig naninira. Kung hindi, itinatama natin yung kanilang gawi. Kasi hanggang ngayon hindi sila malaya doon. Ano? Paulit-ulit, pabalik-balik, pero pataas sa sweldo nila. Diba? Dapat naman, professor, diba? Dapat nag-i-improve naman ang mga bagay-bagay. Kasi ang ibang, naiiwan na tayo ng
mga kasama sa ibang bansa. Oo So, nga. so ngayon po, sige, last question po kay Doc Gina bago tayo Yeah, mag-wind DJ, up. Go ahead. para kay Oo, please. Professor, Oo. paano po natin masasabing makabansa o tayo ay isang nationalistic? Paano po nakakatulong ang pagiging makabansa sa pagsulong ng ating ekonomiya at kultura? Maganda po yan kasi yung maliliit na bagay, malaking bagay. Okay, bakit Yes. po? Dahil pag na-inspire, kasi ang kasaysayan, halimbawa, pag yan pinag-aralan mo, yan ay bukal ng pagmamahal sa bayan. Kasi, Aha, lagi ko ang sinasabi, hindi mo pwedeng mahalin ng isang bagay kung hindi mo siya kilala. Kilala. So yung identity, yung sinasabi nyo, yung pagkakakilala, yan yung nagdudulot ng pagmamahal. Pag mas mahal mo ang bayan mo, ikaw mismo, sasabihin mo, ako'y magiging mabuting Pilipino. At ang mabuting Pilipino, anong ginagawa? Yan ay nagtatrabaho ng mabuti. At kapag may sobrang oras, nagbo-volunteerism, nag-advocacy. At yan lahat ay may dagdag sa ating GDP. Gross Domestic Product. Lahat po itong mga ginagawa ng Pilipinong mahalang bayan ay makakatulong sa ating pag-unlad. Lahat, Prof, alam nyo, pati yung mga may kapansanan na nagtatrabaho hanggang ngayon at maging yung mga nagsisikap pa rin na magkaroon ng ginagawa ay talagang saludo po tayo sa kanila. Pero Prof, saan ang galing yung sinasabi natin makabayan tayo, mahal natin ang ating bansa, pero bakit makakalimutin? May amnesia yata ang Pilipino. 1965 hanggang 1986, andyan si Marcos. Tapos ngayon, andito na uli si Marcos. Si Nonoy Aquino, yung mga ganito sa bagay, aaminin ko, marami din ang pagkukulang naming mga dilaw. I am identifying myself with the yellows. Ako din. Dilaw Me na. too. Alam ko, marami din tayong mali, kaya nandyan sila ngayon. Pero okay, pero ngayon, ang tanong ko po, specifically, ito pong nangyari kagabi sa impeachment. Opo. Do you think that is a way to freedom? Kasi may sinasabi rin po yung mga hinalal nila na anyway, SKL, lumagay ka raw sa lugar. Saan ho ba dapat ang lugar? Saan ho ba dapat ang lugar? Ang lugar po natin ay wag nating SKL. baluktutin. Huwag nating baluktutin ang sinasabi ng ating konstitusyon. Dahil ang konstitusyon po, ang saligan at ang saligan at ang simbolismo na malaya tayong bansa. So, basically, kaya tayo may konstitusyon para lahat tayo pantay-pantay sa batas at walang dehado, walang liyamado. Ang ginagawa, pag binabaluktot ang saligang batas, binibigyan mo ng pagkakataon na maging liyamado ang isang sektor o ang isang tao. Yan ang mahirap. Kaya nga tayo may konstitusyon para pantay-pantay tayo. Kaya nakakalungkot. Ang naunawaan ko kagabi, Professor, yung mga 18 bumoto pabor doon sa kay De La Rosa, mga abogado lahat yun ni Sara Duterte. Mahirap po yun kasi hukom po sila. Yes. Yan po yung mahirap doon. Alam niyo po sa isang korte, inhibit na po ang tawag dyan. Inhibit na sila. 5 na lang ang judges natin. Tama. Alright. Teka, DJ, 8 minutes to go. Kaya muna natin ang ating mga sponsor bago natin sila pagpaalamanin. Bago yung sponsors, Teacher Kat, ano ang mensahe mo sa iyong mga kapwa may kapansanan para isabuhay naman nila yung kalayaan? Tapos sa atin pong professor, mamaya pagbabalik po after the sponsor, paano po naman ang isang Pilipino sa makabagong panahon? Paano po ma'am, rather professor, natin magulo kasi si Director Ine. Paano ho natin, Professor, maisasabuhay yung tunay na kalayaan na hindi galing sa mga aklat kung hindi galing sa ating mga puso? Bago po yan, ito po muna ang mga mensahe ni Director Ina. Direct, go ahead. Ikaw na nga. Romel Bulagcaster San Pascual. Para sa akin, ang isang magiting na sundalo ay hindi po tayo matatapos sa pagiging magiting
sa pagdepensa sa ating bayan, sa loob man niya ng ating bansa, sa labas ng ating bansa. Kung tayo, after serving the armed forces for almost 38 years, ay patuloy tayo. Yan yung panawagan ko na ang pagiging magiting ay hindi natatapos. Kung tayo ay mayroong kapagsanan na, nagawa ng kapagsanan. Ang pagiging magiting ay marami po tayo pwede na gawin na makakatulong sa ating mga kababayan. At ang pagiging magiting, hindi na po yung nakikipagpakbakan. Ang pagiging magiting po para sa akin, magiting. In loving memory of Romeo Bulagcaster San Pascual, born December 10, 1956 to May 21, 2025. Your journey here has reached its close. Maraming salamat sa iyong naiwang marka sa sektor. Mananatili ka sa aming mga puso at alaala. Rest in grace, kaibigan. Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disabilities. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com incarnation@gmail.com INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Yon. Yes, DJ. Naka-off ka, DJ? Yan, ang haba ng direktor ha. Anyway, nasa huling bahagi na tayo, Doc Gina. Kaya tulad nung kanina, sinabi ko yung ating huling pakiusap sa ating mga resource persons. Kay Professor muna tayo. Prof, papaano po maisa sa buhay ng ating mga Pilipino ang kalayaan sa ating simpleng pamamaraan babakahin natin yung mga araw-araw na pagsubok na may papakita natin sa ating pamilya, sa ating paligid, sa ating paaralan, sa ating komunidad na tayo ay unti-unting pumupunta sa isang pagiging malayang Pilipino. Doc? Professor? Kahit gaano laya ang bansa, kahit maging moderno, kahit lahat ng mga karapatan natin ay ibigay. Kung sa loob ng ating puso ay punong-puno ng poot at hindi natin pinapalaya ang ating mga kalooban mula sa mga sakit ng ating kalooban, mananatili tayong hindi malaya. Ang kalayaan kay Anders Bonifacio, mula sa kalooban nagmumula. Kahit gaano pa karaming hamon sa mundo, kahit gaano man karaming kahirapan,
kung malaya ang iyong kalooban, malaya ang iyong pakiramdam, maginhawa ka. No? Pero kung yan ay matamo mo, sana palayain mo rin ng iba. Yun po ang aking mensahe. Napakaganda, Professor. I love you na talaga, Prof. Love you to, happy- sir. Happy Independence Day, Prof. At bago si Doktora, Prof, basta itutulak ko na kahit once or twice a month meron kang ang sabi ni Prof. Okay ba yon, sir? Bigyan mo kami ng iyong mga binhi ng karunungan na dapat matutunan ng Pilipinong may kapansanan. Schedule na po Prof? natin. Salamat. Opo, Prof, recording. Don't worry. Sige po. Si Direk Ina ang bahala sa'yo. At bago si Doktora, gusto kong taos-pusong pasalamatan si Prof. At si Direk Ina sa pag-uugnay sa atin kay Prof sa kanyang napakagandang mundo. At sana po'y papasukin niyo talaga sa inyong mundo ang Pilipinong may kapansanan. Prof? Salamat po. Mabuhay po kayo. Huwag ka muna nga alis. Diyan ka lang, Prof. Yes, Doktora, you're saying. Bago Hindi, si teacher. anuhin muna natin Si teacher. Teacher, yeah. Teacher, ano ang mensahe mo naman sa mga Pilipinong may kapansanan, lalo na sa kababaihang may kapansanan na kalayaan, araw ng kalayaan bukas? Ano dapat ang pananaw natin na Pilipinong may kapansanan nandito sa bansang Pilipinas na mahal natin? Teacher Kat? Maging malaya lang po sila sa kanilang buhay. Huwag nilang limitahan yung kanilang mga sarili, bagkus bigyan nila ito ng kalayaan na madiscover pa kung ano yung kanilang nasa kalooban or yung nasa kanilang sarili. Na magpatuloy lang sila, wag silang sumuko, wag nilang sukuan ang kalayaan na ipinagkaloob nila sa atin. So maging boses, nawa tayong lahat ng may mga kapansanan na maging malaya sa lahat ng ating mapupuntahan, sa lahat ng ating mga desisyon, sa lahat ng mga taong nasa paligid natin. Maging boses nawa tayo ng inclusive nations or inclusive community na yayakap sa mga kapansanang may mga kapansanang katulad natin na mahalin at wag bigyan ng limitasyon sa lahat ng bagay. No po. Maraming salamat, Teacher Kat. Alam mo, Doc Gina, excited ako sapagkat na number one ngayong hapon, narinig natin si Teacher Kat, tinanggap niya na ang laki ng pagkukulang niya, hindi siya naki-engage masyado sa sektor. Pero ngayon, dahil siya'y guro, bahagi siya ng bagong tinig ng mga may kapansanan, lalo na't nandun siya sa probinsya. Tayo, Teacher Kat, magsama tayong dalawa, pareho tayong nasa probinsya. Inaapi tayo ng mga taga-NCR, kaya labanan natin yung mga yan. Hindi, ang sabi ko na teacher ka. Mag-one-on-one na kami. Hindi, teacher DJ, sabihin ko lang bitin naman tayo ngayon. Para kailangan natin ng part 2, professor and teacher ka. Okay. So for our inclusive facilitation, I just wanted to tell na ako po ay nakasuot ng black t-shirt na hindi halatadong t-shirt siya kasi meron ako magandang necklace na white and black. And then I also have a dangling na black and I have a short hair na kulay po siya. Hindi siya black, basta hindi ko maano pa nung kulay. Okay. At si professor nakasuot ng kulay blue na may mga print sa front. Tapos ikaw at saka si Teacher Kat ay hindi nagkakalayo ng suot. At ikaw ay walang hair. Okay, thank you. Opo, at ang suot ko po ay si Jose Rizal at Ayun. Bonifacio at Apolinario Mabini. Ako po naman, naman, Doc, ang buhok ko ay si Apolinario Mabini. Okay, sa huling bahagi po, gusto ko lang bigyan diin yung sinabi ni Professor. Ang kalayaan ay nagsisimula sa ating puso. At kung matagpuan natin yung kalayaan na yon, ipamahagi naman natin sa iba. Tama po yun, no? Madaling magsalita, madaling magsabi, pero ang importante po nakikita sa ating maliliit man yan, pero tamang mga gawa. Isang maligaya at makahulugan at makabuluhang araw ng kalayaan po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga Pilipinong may kapansanan. Masasabi lang po na tama bang Happy Independence Day? Kung gusto po nating sabihin Happy Independence Day, talagang dapat isinasabuhay natin, gaano man kahirap isinasabuhay natin
ang kalayaang sinasabi natin. Ito po si DJ Ronnie, kasama po ni Doc Gina at ng buong pangkat ng Inklinasyon, nagsasabing don't forget to smile, don't forget to count your blessing, at inklusyon, Now na! now na!